So, ito yung pagka-install ng main tab. Medyo maingay lang. So, una search muna natin virus and threat protection. Tapos, sa manage settings. Yan. I-off lang natin yung real-time protection. Yan. Tapos, close na natin yan. Then, sa desktop, may machine. Yan. Open mo lang yan. Tapos, yung install na folder. Double click mo yung install. Automatic na yan. Then, okay lang. Wait lang natin. Tapos yan, okay. Then, restart later. Tapos, close na. Close na yan. Close lahat. Yan, close na rin yan. Next natin is doon ulit sa machine. I-extract lang natin tong Chinese na folder. Doon sa desktop. Click mo lang yung desktop plus okay. Then, close na ulit yan. Pupunta na yan sa desktop natin. So, itabi lang natin sa folder ng machine. Then, open. Tapos, yung PW, copy mo lang. Tapos, punta ka sa local disk C. Tapos, open mo yung main tab folder. DTP folder. Tapos, yan, i-paste mo lang siya dyan. Tapos, i-replace lang. Ayos na yan. Then, close mo lang. Okay na yun. Tapos, punta tayo, search natin ulit yung main tab app. Ayan, main tab app. Open lang yan. Tapos ayan, mag-open na siya. So, dito naman, yung mga settings din tayong babaguhin sa app na ito. Punta ka ng file, new, tapos okay lang yan. Then sa options, click mo yung unit, inch, then okay. Tapos file ulit, printer setup, install, tapos custom. So, punta tayo ng desktop, hanapin natin yung folder ng ito, i3200, 6 feet. Tapos ICC folder, open mo rin yung folder yan, then yan. Click mo yan, tapos open lang. Then, set as default printer. Then, okay. Tapos, file ulit. Nagkamali. File, print, tapos properties. Dito, dapat naka 4 pass lang tayo. Yung D360. Sa baba, dapat 4 pass din. Yan. Tapos yung lightest niya, 2.2 dapat. Then, okay. Okay ulit. Yan. Tapos, restart manually by user. Yan. Okay. Tapos, search natin excluded folders. Ngayon, mag-add tayo na excluded folder. Punta ka sa local disk C. Click mo lang yung main tab, then select folder. Tapos, add an excluded folder ulit. Open mo yung main tab, then yung DTP click mo, then select folder. Ayan, okay na yun. Tapos, close mo na siya. Pwede na tayong mag-import ng picture dito. So, meron ako naka-reading file dito. Nasa for printing folder, ayan siya. So, pagka-import mo, dapat adjust to picture size. Then, okay. So, ayan. Then, print. Tapos, print to file. Tapos, yan. File name. Tapos, yung save as type niya, dapat .prn. So, wait lang natin mag 100% yan. Ayan na siya. So, na-install na yung main tab natin. Dito naman tayo dumako sa printing procedure. Dun mismo sa machine natin. So, ito siya.
kailangan i-save natin siya as PRN file. So wait lang natin mag 100% yan. Kung makapansin nyo, parang pixelated siya, pero hindi talaga yan kasi yung file na ito is malaki, 3x6 feet. Mukha lang siyang pixelated kasi maliit sa monitor. So yan, waitin lang tayo mag 100. Pag malaki kasi yung file, syempre matagal din mag-save, pero okay lang yan. So okay, na-save na. Close lang natin to. So no lang lagi. Pag ganun. Tapos ito yung software ng machine natin, OzonSoft. So nakalagay na rin yan sa taskbar natin. Ayan. So pag kinlik mo yun, mag-open yan. So yung nag-i-initiate ba yung machine natin, kailangan na open na rin yun. So malaki natin sa baba, device ready. Tapos yan, punta ka ng file, desktop, hanapin mo yung for printing na file na sinave natin as PRN. Ayun siya, makikita mo siya. I-click mo lang yun. Ayan na, naka-ready na. So i-right click mo lang yan, then print. Tapos na tayo. Mag-run printing na siya sa machine. So medyo maingay sa background ko kasi nandito ako sa shop. Pero okay na. Thank you.